Sorry po. Ayan, eksena po muna, no? Bago po wala ng mic. Ayun, okay. Okay, so ayan. So good morning. So salamat po sa Panginoon. Hindi po ako tuluyang nadapa kasi po mas nakakahiya po. Yun, naka-video po ba yun, Brother Bernard? Pakikat ha. Kasi baka ma-upload sa YouTube, my Lord. Okay, so a blessed morning to everyone. Ang gaganda po ng nasa ating harapan. Salamat sa Panginoon because we are created beautifully and wonderfully. No? So, thank you, Lord, for the opportunity to stand here in front of you, welcoming you and praising God for the lives of everyone na nakasama po natin dito sa ating Thanksgiving service. Actually po, matagal na tong assignment ni Pastora, parang 6 months na. So pagka Thanksgiving, syempre ang i-prepare mo ay Thanksgiving, more on Christmas, more on the message about the birth of Jesus, the life of Jesus, no? Kaya lang, 3 weeks ago, if we remember, Pastor Ursel delivered the message on Christmas. So, we had that opportunity na mapakinggan yung message and who would know that would be the last message that we would hear from him, no? So, pray uli, ano kaya po yung mainam, maganda na ma-share sa mga kapatiran. And I come to a parang article and it says, life is beautiful. Do you agree? Okay, so since life is beautiful, we should celebrate it. So before that, let's pray. Father in heaven, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Lord, we do pray na kami po ay ingatan mo, paggabayan mo ngayong oras na to. Ano man po ang mga hindi na mainam naming nararamdaman sa oras na to, we cast it out in Jesus' name and we take our thoughts captive to you, Father God. Captive to your words, captive to your message. And Lord, as we share your word, Father God, dalangin namin na aming maramdaman kung paano mo kami minamahal at patuloy pang mamahalin, Father God. Lord, we ask the guidance of your Holy Spirit, not only for me, but for everyone. Open our hearts, open our thoughts, Panginoon, para po itong aming pong salita mo na pagsasaluhan ay mas maging kapaki-pakinabang sa bawat isa. Bless everyone in this church. Bless all our brothers and sisters. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, ayan. So, life is beautiful. Let's celebrate it. So, sabi nga po sa Ecclesiastes 3:11, He make all things beautiful in His time. Whatever our situation may be, it will come to sense na it was His perfect plan. It was beautiful because it happened in His time. Kaya lang, ang kaaway talaga, hindi po yan tumitigil na nakawin yung kagandahang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Because He comes to steal, to kill, and to destroy. No? So how many times do we let times of things cause us to focus in on the difficult life? Pagka meron kang na-interview, ang hirap ng buhay ang taas na nga ng bilihin, hindi sapat, ganito, ang daming kakulangan, lahat ng hindi maganda ang nakikita. So, meron po ako ritong magnifying glass. Ano ba ang ganap niyan? Di ba nagfo-focus, pinalalaki, minamagnify yung isang bagay. Pero dahil nga ang kaaway ay gusto niya na doon tayo mag-focus at nadadala tayo, yun nga. So, inflation rate, ay ang mahal ng bigas. Naku, dati yung 1,000 ko, mabigat na. Ngayon yung 1,000 ko, konti na lang. No? And all of us are affected. So, even yung mga estudyante, di ba? Dati ang baon ko, pagka binigyan ako ni nanay ng 20, okay na. Pero ngayon, 50, parang hindi pa sapat, no? So, sa nagtatrabaho rin, bakit dati pagka sumeldo ako ng ganito, napapagsapat ko, aayon ko for the end of the month. Pero ba't ngayon, hindi na? Ano pa yung nafofokusan natin na difficult things in life?
issue on West Philippine Sea. We have our own issue on West Philippine Sea, di ba? Meron tayong West Philippine Sea na issue. Pero as Filipinos and as we are nationalistic, syempre, gusto natin that our own right should belong to us, no? And pagka nakakarinig tayo talaga ng balita, nagagalit tayo sa China. Nagagalit tayo sa mga kumakampi sa kanila. So natitrigger yung ating pagiging nationalismo. Nationalistic pala, no? So natitrigger yan, so nagagalit tayo sa mga lumalaban at kumakalaban sa ating bansa. Siyempre, mahal natin yung kakampi natin. Ano pa yung mga finofocusan natin? Ayan, job uncertainties. May trabaho ka ngayon, baka bukas wala. Nako, 3 months lang yung kontrata ko. No? Nako, matatapos na. Ano kaya? Paano kaya sa year-end evaluation? Ako kaya ay i-renew ng aking pinagtatrabahuhan. Baka mamaya, all of a sudden, hindi natin malaman, maapektuhan yung industry na aking pinagtatrabahuhan. Have you been to Jollibee or McDo recently? Not to promote. Napansin nyo, di ba pagka nag-o-order tayo, pindot-pindot, pindot-pindot, pagkatapos may mag-serve sa'yo na robot, di ba? Minsan meron pang bilog yung table number na nagbaba siya. So, what happens? Yung manpower na apektuhan. Di ba? So, baka sa mga susunod, hindi na kailangan ng tao. Baka puro robot na lang ang mag-manipulate sa ating industry. So, there are uncertainties, no? Crimes. Ayan. Recently rin, yung ating kababayan sa Pandi, ang mayor ng Pandi, o kung napanood nyo yung balita, di ba? He was arrested along with 2 other councilors because of alleged case, no? Hindi natin alam. So, hindi tayo spare. Kasi, ang tingin natin sa kanila, kaya natin sila inihalal, they are of good moral character. They are of good example. Pero, may involved tayo. So, nakakalungkot, nakakadagdag sa ating iniisip, no? And, we are not spare on this. Family problems, pagka nagkaroon ng health issues, yung anak mo, nung maliit kay bait-bait, ngayon pagka lumalaki na, lumalaban na, sumasagot na, hindi naman tinatanong, no? Iba naman yung tanong mo, pero iba yung sagot. So, family problems arise, no? Okay, so, but then, let us still look at the beauty of life. Kasi, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. But our verse will be in Philippians 4, verses 4 to 9. Okay, so, kanina, dugtong ko lang po, life is too short to ruin on the negative things that we give focus on. No? Thank God for the gift of life sa 70 years, sa 50 to 69 years. Thank you, God, for the gift of life na anuman ang length nito. But let us realize that it is short. No? It is short. So we should not dwell on the negativities of life. Let's see the beauty in the family. So, pagka may family problems, tignan mo yung anak mo, o pagdating ng araw, ito ay nakakatuwa yung anak ko, very, achiever siya sa school. O hindi man siya achiever, nakikita ko na may talent siya. Look at the beauty of your spouse, of your sibling. Meron nga pong isang kwento, yun daw, husband, ay lagi siyang may picture ng asawa niya sa wallet. Sino rito may picture ng asawa sa wallet? Wala. Sayang, meron pa namang 200. Naku, biglang nagtaasa ng kamay. Bakit raw po merong picture ng asawa sa wallet? Kasi pag nakita niya yon, ay, Lord, hindi po talaga mabigat ang problema ko. Kasi pagka tinignan yung picture ng asawa, mas mabigat pala yung dinadanas niya sa kanyang asawa. Kaya pag nakita, nare-relieve na siya, ay, thank you, Lord. Hindi naman pala mabigat yung nararanasan kong ito. So, okay na. So, gumaganda na uli yung kanyang pakiramdam. At syempre, as Christians, no, we should also live to have a life. Kasi promise ni God dyan sa John 10:10, di ba? He has given us life so we can have it abundantly. At pagka nakadwell tayo sa negativities, we just live to exist. Para ka lang cactus, para ka lang trophy. No? So, ganun lang po. Para ka lang yung display, para ka lang halaman na artificial. You just exist, pero wala kang
ambag, wala kang saysay. And life becomes a chore. Hindi siya pleasurable, parang, ay, natapos na naman ang araw, Lunes na naman. So, may mga ganun po. And as Christians, it is an utmost importance to others that we enjoy life. No? Kasi our life as Christians is a testimony of how good Christ is in our lives. And we will never win people to a Jesus who makes our lives sad and miserable. So, all together, if you have your Bibles, let us read sa Philippians 4, verses 4 to 9. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. So let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, but by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the presence of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sa Tagalog po, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. This was written by Paul when he was in prison. No? Nakakulong siya, pero napaka-encouraging ng kanya pong ibinigay. Pero ang tanong, how do we make life beautiful? No? Sa perspektibo ng maraming tao, maganda ang buhay pagka ikaw ay mayaman, pagka ikaw ay mapera, pagka hindi mo na kailangang isipin, may gusto kang bilhin, snap of a finger, mabibili mo. Yun ang perspektibo ng maraming tao. Meron naman ang perspektibo nila ay parang all in one. Magandang malusog na kalusugan, ganyan, magandang kalusugan, masayang pamilya, walang mga problema. So boring din po yun. No? So how do we make life beautiful? So una, life is beautiful when we can rejoice in the Lord always. So sabi po sa verses 4 to 5, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Okay. So, sabi ko nga po kanina, nung ito po ay sinulat ni Paul, siya po ay nasa kulungan. Pero, pag nasa kulungan, ano yung damdamin? Diba? Nakaka-depress, may anxiety, hindi ka madalaw ng pamilya mo. Pero siya, encouraging. Saan niya hinuhugot yung encouragement na yon? Ano yung pinagmumulan? Kasi pagka walang embedded o walang nakatanim na joy sa puso ng isang tao, hindi niya kayang mag-encourage, hindi niya kayang maglabas ng mga magagandang mga pananalita na makaka-encourage sa ibang tao. No? But sabi, our outward circumstances do not have to control our inner joy. Let's be realistic. Malungkot tayo because Pastor Ursel passed away. Pero hindi magiging dahilan yon, thanks to Sister Nelory, na ibinanggit niya na hindi magiging dahilan yon para hindi tayo mag-rejoice, para hindi tayo magpuri sa Panginoon. Because life is beautiful. No? And even Paul, he faced false teachers. Ang daming akusasyon sa kanya, ang daming problemang dumarating sa kanya at mga threats. Pero nandun yung kanyang encouragement. Kasi alam natin that we serve a big God. Kaya po, may mga problema man po tayo, inilalagay po natin ito sa Panginoon. Kaya nga, di ba, ang prayer natin, madalas,
Lord, we do not know how you will work, but we are certain, sigurado tayo, that God is working on our behalf. Even the story of David and Goliath, to refresh, diba? Yung mga Israelites, ang nakita nila, ang laki ni Goliath. Paano natin yan aanuhin? Paano natin yan lilipulin? Hampasin lang tayong ganyan yan. Kayang-kaya tayong lukubin na ganot, itapon sa kung saan. Pero ano ang nakita ni David? He saw his big God. No? Ikinumpara niya yung kalakihan ng Panginoon sa kaliitan ni Goliath na kayang-kaya nilang matalo. And God did wonder sa buhay po ni David. Natalo nga po nila si Goliath. Then, tayo man, as we encourage, hindi pwedeng i-encourage mo, pero ikaw naman, lugbok na lugbok, lagi kang nagpagkwentuhan sa'yo, parang 3 minutes ang nakalilipas, ayaw ka ng kakwentuhan. Kasi sa halip na ma-encourage, ay naging discouragement pa rin po tayo. No? So we should possess that inner joy. Sabi nga po, it is only through a believer's relationship with God that he or she finds joy even in pain, suffering, persecution, and sorrow. Ano nga ba yung nakatanim? Ano nga ba yung puhunan ni Paul do sa puso niya? His true relationship with God. Tayo man, if we have that genuine, pure, no? As a believer, we have that strong relationship with God. Kahit makaranas tayo ng pain and suffering, ito po, in due time, ay papalitan ng kagalakan ng Panginoon. Though joy is not always visible, hindi ko mo nakangiti ay masaya. Diba? Kasi meron nga nakangiti, sabi nga, ang tunay na saya ay nakikita sa mata ng isang tao. Meron kasing nakangiti, pero yung mata niya, pansin mo na hindi masaya. Pero pagka tinignan mo yung, diba, ang term pa nga, yung aura niya is gleaming with joy, masaya. Pagka ngumiti siya, nandun yung genuity nung kanyang pagngiti. Even his eyes are smiling. So, yun po yun. No? Okay. And we are motivated to joy and gentleness by remembering that our Lord is near. It's not only the nearness of the Lord sa ating puso. No? Kasi ano ba yung ginagawa natin? Bakit tayo nagsiserve sa Lord? Ano ba yung purpose natin? So, to fulfill the ministry entrusted to us, and eventually, no, to meet Him face to face. So, yun yung inner joy na after all of this, makakaharap natin siya at makakasama tayo sa piling ng Panginoon. Siyempre, hindi naman agad-agad. Diba? Magse-celebrate pa po tayo, no? Okay. Now, another thing, how to make our life beautiful is, bakit may may call a friend nga po, may to, hindi ko siya, Sir Alisa. Okay, thank you. Ayan. So, life is beautiful when we can control our anxieties, no? Okay, so, ito yung bagong term na overthink malala. Di ba? Naku, red raw. Naku, saan yung kapartner na shoes dito? Tapos kung kailan pa naman oras na nangganap, hindi mo siya makita. No? Alam mo na, nakaset na sa isip mo, ang susuotin ko sa Thanksgiving ay yung aking red, yung aking shoes, at yung aking bag. Dating-dating ng araw, hindi makita ang bag. Ayan, hindi tuloy match ang bag sa shoes, hindi tuloy magiging candidate sa best dress para sa araw na ito. But, seriously, the second thing that we can do in order to see the beauty of life is to control our anxieties, no? There is something that very hard to some people. Kasi nga, inner. Hindi siya nagmamanifest outside. No? Kasi nga, may mga tao na masaya panlabas, pero hindi natin alam ang dinaramdam niya sa kalooban niya. No? And then, may mga tao rin naman na very trivial things, ang simple-simple,
nagkakaroon na ng anxiety. Nagkakaroon na ng depression. Remember that it is our heart, guard our hearts and our thoughts, no? Para po, hindi tayo mapasok. Kasi nga, the devil is deceptive. Parang ini-inflikan lang tayo ng konting alalahanin, tapos minahal na natin yung alalahanin, ayaw na natin siyang pawalan. So ayun, minahal na rin tayo. Ayaw na rin niya tayong iwan. Gusto na rin niya nang makipag-forever sa atin. But then, let's always establish our good relationship with our Lord. Ito nakaka-cause naman talaga ng anxiety. Kasi nga, anxiety will lead to depression. No? Pagka nagtatrabaho ka, nagkakaroon ka ng anxiety kasi hindi kulang yung sweldo mo. Magkakaroon ka ng anxiety kasi ang dami mong inaanak, 302. Bigyan mo man yun ng tigda mo 100, edi magkano na yung ipe-prepare mo. Tapos leveling pa, buti na lang nauso yung maliliit na envelope, 20 pesos. Ilang 20 pesos rin yun kung 302. Tapos you also have your family, kung nasa work ka. So may mga bagay talaga na nakakakos ng ating anxiety. But then, sabi po sa Philippians, sa verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Panalangin may pasasalamat. Not only prayer, may thanksgiving na agad. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. May kasama po yung promise ng Panginoon sa Mateo 6:25 to 33, kung di pa ako nagkakamali. Sabi po doon, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinakakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba't kayo ay mas mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng inyong buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng inyong pagkabalisa? At bakit ba kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit sa Solomon, sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So, yun po, no? Let's not be anxious. Huwag nating dagdagan pa. Bukas na yan. No? Dito tayo mag-dwell sa present. Kaya nga present kasalukuyan. Regalo ng kasalukuyan. No? Meron ako napanood na game, sabi, how much are you wearing? Nadaanan yon. So pagka pepresyohan mo, o yung isa may na-interview, ang suot niya ay Lacoste, so it costs 3,500. Yung kanyang pants ay Uniqlo, it costs 2,000. Yung kanyang sapatos ay On Cloud, it costs 15,000. So yun palang suot niyang damit ay around 50,000 na. So ganun tayo pinoprovide. Kahit na yan damit mo ay 200, 150, 30 pesos, it's still the provision of God. Okay. At sabi po naman sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino ang uunahin? Yun bang mga nakakapagproblema sa atin o ang Panginoon na magsosolve, magbibigay ng kalutasan sa ating mga suliranin? If we are seeking God's will, then we have nothing to worry about, no? Pagka itong anxiety na to ay minahal natin, we will be broken. But let us be made whole by the love of God. Next, number 3, focus on the beautiful things of life. Pakitingnan nga yung nasa kaliwa.
Ay, walang nasa kaliwa. O pakitingnan yung nasa kanan. May nakita kayong maganda sa kanya o meron, di ba? Huwag na sabihin kasi mauubos ang oras pagka nag-enumerate. No? Siyempre, lahat ng maganda ay nasa kanya. Uy, bagay sa'yo yung salamin mo. Uy, ang nice ng lipstick mo. Di ba? May mga simpleng ganon. Let's appreciate. No? Appreciation para tumaas ang value. Ano ba ang maganda sa buhay? No? We are not just speaking of physical beauty. Kasi ngayon, pagka tinignan mo siya, uy, bagong ganun yung kilay mo, microblade. Uy, bagong kulay yung hair mo, bagong gupit. No? Those are physical, no? But let's look at something deeper sa verse 8. Finally, brothers, ito. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Our faith is centered in the human thought process, in its values and view of life. No? Kasi kung ano yung perspektibo natin, kung ano yung belief natin, it dwells on our faith. No? Doon po yun. What do you think or dwell on is what you focus on. No? Kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung pinanampalatayanan mo, yun ang magiging focus mo. Gagamit po uli ako ng magnifying glass. Kanina mga negative yung mga tinignan natin. So, tignan natin yung, sabi sa number 3, focus on the beautiful things of life. No? Whatever is true. Yan ang maganda, yung true. Na naka-anchored or naka-angkla in accordance with reality, sincere and genuine. No? Let's always be true. Pero sabi nga, truth hurts, but it will set us free. Baka naman kasi mamaya, lalo na yung mga talagang super close natin, pagka tinanong, uy, bagay ba sa akin yung damit ko? Ikaw naman, people pleaser, oo, bagay sa'yo. Tapos paglabas pala niya, hindi naman pala bagay. So, whatever is true, it should be, should be in sincerity, with genuinity, and in reality, because truth is a characteristic of God. Pero syempre, gagawin namang swabihan lang yung pagpintas. Sabihin, siguro, palit ka ng jacket para mas bagay sa'yo. Hindi yung, mukha ka namang ano dyan, mukha kang bigas na isinako. Talagang nag-dress ka pa. So, medyo gawin namang subtle. Yan, medyo gentle. Siguro, lagay ka ng belt para doon ma-focus yung yung shape mo. Kumbaga, mga simpleng bagay, pero hindi naman pipintasan. Bakit ka naman nag-stripe at saka nag-polka dots? Ano ba gusto mong mangyaring fashion statement mo? Di ba? May mga subtle ways kung paano natin po ito masasabi. No? O wag ka nang nagpupula kasi naman, hindi na nga kita makita. Pagka nakaputi ka, aparisyon na nga lang ng puti ang nakikita ko, nagpula ka pa. So, may mga subtle naman po na paraan kung paano natin yon masasabi. Another thing, whatever is honorable. Di ko na po maalala your honor. Di ba? Nauso yung mga words na yan. Pero, matters are worthy of respect, dignified and exalted in character and excellence. No? Whatever we do, estudyante ka, mag-aral ka with excellence. Nagtatrabaho ka, ipakita yung husay, maging excellent sa ginagawa mo. We are serving the Lord, mag-serve tayo with excellence. Because we are not serving so God. Yung wala lang, yung okay na yan. Hindi po pwede yung pwede na. Dapat ay pwede. And of course, whatever we do po, syempre, matters worthy of respect. Dignified sa pagsasalita, sa pagnanamit. No? We should earn respect. Then, whatever is right. Thoughts and plans that are right or just. Ito yung just na justified, justifiable. Meet God's standards of rightness. No? Our thoughts. No? So,
If we keep with truth, we are also righteous. Our God is righteous. We claim that, no? We know that, no? We always say that. And in process, we should also be right. We should also be righteous, no? Hindi lang sa harap ng Panginoon, kundi sa atin yung mga kapatiran para po makita rin na, ay oo nga, ine-exemplify niya yung mga natututunan, how Christ is in our life. And whatever is pure. Pure means free from contamination or blemish. Pure means free. These thoughts are unmixed and unmodified. They are wholesome. So the key word is wholesome. So pagka nakikipagkwentuhan, nakikipagbiruan, wholesome pa rin. Pagka halimbawa nasa peer ng secular world at iba ang datingan ng kwentuhan, please remain pure. Huwag nang makisali. Huwag ka nang mag-ambag. No? Huwag ka nang mag-ambag dun sa hindi nila magandang usapan. So, remain pure with our thoughts. Then, so, sabi nga po sa 2 Corinthians verse 5 to 10, Chapter 5, verse 10, I take every thought captive to the obedience of Christ, or to make it obedient to Christ. Pagka medyo iba na yung nagiging takbo ng isip mo, nakakagalit na, nakakainis na, and you want to speak, take your thoughts captive to the obedience of Christ. Kasi pag nakontrol mo yan, makokontrol ang bibig. And then, whatever is lovely, thought of great moral and spiritual beauty, and not of evil. Pwede rin itong mga sweet, gracious, generous, or patient. Believers must focus on their thoughts on what the Bible say is pleasing, attractive, and amiable to God. No? Pero hindi yung sugarcoat, hindi yung magtitel ka ng lie, just to please. No? Sabi nga kanina, balikan ko, yung may mga subtle ways, no? On how we can deliver our message to our brethren. And then, eto po. Sorry, wrong spelling, wrong. Whatever is good repute, no? Pagka po isinulat ay paki-correct po yung spelling. Hindi ko po kasi iba-correct kanina eh. Ayan, our thoughts when spoken should build confidence. It must build and not destroy. No? As a believer, our thoughts, when we say it and heard by others, should be commendable and not bad. No? We should reflect on the things that are worthy of our thoughts and focus. Ano ba yung dadirekan natin ng ating focus? Then, can you imagine how different our life could be when we focus on beautiful things? Because our thought can either build us and destroy us, no? And the beauty of life is a matter of perspective. Ano ba yung perspektibo natin? Ano ba yung tinatanaw natin? Ano ba yung goal natin? Then, another thing to make our life beautiful is when we can pass it on. By what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Minsan, may mga simple acts tayo na nakaka-uplift ng isang tao. Even it is a very, very small act, no? Just like last time, nagpagas ako, so ang tagal-tagal ng pila, so medyo pagod na yung gasoline boy. So nung nagpagas ako, full tank po, tapos kala ko kasi abutin ng 200, so 150 lang. So yung 50, bigay na. Sige, pang merienda mo, bili kang sandwich. So simple things na ang liit, no? Liit naman, Sterling, ba't naman 50 lang binigay mo? So, parang napakaliit, pero sa kanya, it made his day. Diba? Yun lang nangitian mo kasi baka mamaya ay natilamsikan siya ng putik pagpasok. Pagkatapos, bad trip na siya.
Tapos yun pala, may reporting siya. Tapos napagalitan pa ng nanay kasi tanghatanghali ng gumising. Pero ikaw pala ay magiging channel of blessing sa kanya. Yung ba simpleng tapik sa balikat? Oh, kumusta? Yun, okay. Simple message. No? Yun ay mga bagay po na nakakapagpa-flip sa atin. And of course, reputation. Gusto natin ang ipasa natin sa mga susunod na generation ay yung maayos, di ba? Kung po pwede nga lang na yung faith natin ipase. Di ba? Para bang heirloom, para bang mga ginto-ginto, parang isang jewelry box mo. O anak, dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak na babae, lahat ng aking kaalahasan ay sa iyo. O dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak ng lalaki, lahat ng titulo ng aking lupain ay sa iyo. So sana pwedeng ganun, ano? Yung pass it on. No? Those are just material things. Pero what we want to pass on to the next and the future generation is the good works, the good manners, the faith that we have in Christ Jesus. Now, what is the difference between life being beautiful and life being a burden? It is a matter of perspective. It is still on our decision how we want to live our life, how we want our life to be fulfilling, how our life to be hard. This season, we remember that Christ is born. Pero hindi siya nanatiling baby. Di ba? He served His purpose and He has given up His life for us. And life becomes beautiful when it is surrendered to Christ. Yun, sa mga sinabi ko kanina, it all wraps up na yung ating buhay. To make it beautiful, it must be surrendered to God. God bless everyone.